po ay tunay na nagaganap sa ating mga kapaligiran, no? Yan. At samantala, natagpuan din ng patay ang isang Chinese tycoon at driver nito na kinidnap noong Marso 20, 9 sa Rodriguez, Rizal. Ito'y kahit nakapagbayad na ng ransom ang pamilya ni Anson Ke, may-ari ng Ellison Steel sa Valenzuela. Aha, nako. Sinungaling talaga itong mga ewan ko ba, nangyari sa ating bansa ngayon. At nakitang nakabalot ng duct tape ang mukha at nakatali ang mga kamay ni Ke at ang driver nito. Sinasabing kinidnap si Ke habang kumakain sa isang seafood restaurant sa Macapagal Avenue. Sinabi ng pamilya ng biktima sa pulisya na nakatanggap sila ng mensahe mula sa mga kidnapper na humihingi ng milyon-milyong dolyar na ransom. At ayon dito, nababahala ang Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated dahil sa insidente ng kidnapping. At patuloy naman ang investigasyon ng PNP kabilang na ang posibleng pagkasangkot ng Filipino-Chinese sa pogo sa naturang krimen. Ito, alam nyo, pinangangambahan talaga ito ngayon, no? Talagang naglabasan yung mga, alam nyo, mga depektibong utak. Kasi kung kayo po ay papatay ng tao, kita nyo, bigay na ransom, tapos papatay pa kayo. Napakarami yung mga ganitong sitwasyon na hindi ko na inaasahan. Siguro ang gawin na lang ho ng PNP o ng sino mang mga men in uniform ay mag-isip pa ho ng ibang paraan kung paano mapipigilan ito. Bagamat wala naman yung may gusto na maganap ito, lalong-lalo na sa hanay ng gobyerno dahil alam naman po natin na ginagawa naman po nila ang lahat ng paraan. Pero syempre, magpaka-ingat-ingat na po tayo, no? Mahirap talaga, no? Hindi natin alam kung ano ba ang nais ng mga taong ito, bakit nagiging ganon ang kanilang mga desisyon. But anyway, sa ilang bahagi naman, ipagpapatuloy ngayong araw ang investigasyon ng Senado kaugnay sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, pangungunahan ni Senate Committee on Foreign Relations Chairperson Amy Marcos ang investigasyon. Inaasahan namang dadalo sa pagdinig ang ilang opisyal ng pamahalaan matapos kumbinsihin ni Senate President Cheese Escudero. Matatandaang nilangaw ang Senado o halos walang dumalong mga opisyal mula sa pamahalaan kabilang na ang mga miyembro ng gabinete matapos igiit ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang executive privilege. Yan. Unfair yan. Unfair na maituturing daw, sabi ng ibang netizen. Kung ang mga nasa gobyerno ngayon ay hindi dumadating, how much more yung mga wala naman sa gobyerno. Pero isa rin sila kasama sa mga investigasyon. Yan po naman ay depende sa kaso na meron sila, na kung meron silang privilege, tama nga naman, na hindi na kailangang dumalo, sabi naman ng iba. At sabi naman ng mga kababayan natin na nakakaintindi, sabi nila, dapat kung may imbitasyon ay dumalo para sa mas maliwanag na inaasahan, no, na marinig, no, mula sa kanila. Kasi alam niyo, hindi ho lahat ng tao talagang hirap pa. Hindi lahat ng tao ay naiintindihan ng batas. O kung sino man yung mga nakakaintindi sa batas dyan, yung mga kababayan nating merong mga ginagawang proseso para, kita nyo pag nandito si Atty. Topacio, pinapaliwanag niya ano yung batas, tama ba to o hindi pa, di ba, mga ganon. Dapat lahat tayo ay magkaroon ng mga ganitong pagkakataon na marinig natin o isa publiko ang mga karapatan, di ba, karapatang pantao na tinatawag nila. At hindi lang po yan, yung karapatan ng mga hindi pa nakakaintindi ng batas. Sabi nga no one excused, no one is above the law. Sabi nga po, sabi nga yung mga, yung mga hindi alam, wala tayong pwedeng sabihin hindi natin alam yung batas, di ba? Sabi nga ng batas excuses no one, no? Yung pagiging natin, yung pagiging wala nating kaalaman, ay hindi ho natin pwedeng idahilan para doon sa mga kasong kinakaharap natin. Well, alam nyo, napakarami na ho natin mga pinoproblema sa ngayon. Kita nyo
ang problema ng sabi nga, peace and order, na kung saan ay sinisikap naman po ng kinauukulan yung kanilang mga ginagawa. At hindi lang po yan, hindi na ho tayo sa peace and order na lang, tingnan na lang ho natin yung ating mga pinasasangkutan ng mga calamity, di ho ba? May baha, may lindol, may pagsabog ng bulkan. Hindi pa ho ba tayo titigil sa ibang mga human error, di ba? Mga away dyan, away kalsada, lahat na lang pinapasok natin, di ba? Di ba mas maganda kung tayo po ay makakabawas ng problema ng bansa? Mas maganda po kung tayo po ay magkakaroon ng pagkakataon na bigyan natin ng kaginhawaan ng bawat isa. Ang mga Pilipino po, sa totoo lang, sa ibang bansa, ay patuloy na binibigyan ng pansin, patuloy na hinahangaan, patuloy na binibigyan ng mga privilege, di ba? At hindi lang ho yan, ang mga Pilipino sa abroad, talaga naman ho kakakitaan natin ng kasipagan, kakakitaan natin ng napakaraming magagandang ginagawa at kaugalian. Ang ugali hong maganda ng Pilipino ay nabibit-bit naman ho nila sa ibang bansa. Sana po, dito rin sa Pilipinas, gawin natin yun. Ituloy natin, huwag natin ipagkait na tayo po ay sabi nga ho nila, hindi tayo dapat mangiming ipakita yung galing natin, yung ganda ng ating mga kaisipan. Marami ho tayong mga Pilipino na hindi pa lang ho napapansin ng iba dyan, lalo na yung mga inventor, yan, mga innovator, yan, yung mga tao na talagang maliliit pa, makikita ho natin, maliliit pa, marunong silang gumawa ng mga bagay-bagay. At ito ang nakakatakot kung matutuloy ho ang pagkakaroon ng maraming robot, pati paghuhugas ng plato, paglilinis ng mga kung ano-ano, di ba? Paglilinis ng mga importanteng parte ng tahanan, yan. Nako, marami tayong mas mawawalan ng trabaho, di ba? Kaya sabi nga po ng iba, kung pwede nga lang, ngayon pa lang ho, kumilos na tayo, isip tayo ng mga bagay-bagay na pwede natin idagdag sa ating mga kaalaman. Yan po yung mga nararapat natin gawin. At huwag tayong mamangha o mag-isip ng masama. Yung masama kasi may ending yan, di ba? Pag kayo ay nahuli, o pag kayo po ay alam nyo naman ang batas natin, di ba? Marami tayong mga batas. Hindi nga lang po nagagawa lahat, no? Pero yung mga batas na yun, pag pinairal ho yan lahat, wala na hong matitirang matino dito. Diba? Yan o yung dapat nating tandaan at kung meron tayong pagkakataon na magsama-sama kayo, mag-banding-banding kayo pamilya, tuwing nagbabanding kayo, ba't di nyo pag-usapan yung inyong kaligtasan, di ba? Hindi yung puro kasiyahan na lang. Kasi alam nyo, sa panahon ngayon, dapat kayo mismo sa pamilya ang nag-uusap kung paano kayo makakaligtas sa mga hindi magandang mga nangyayari sa ating paligid, no? Lalong-lalo na, yung mga galing sa probinsya, ito lagi kong inuulit, huwag kayong luluwas na wala kayong uuwian. Yan. Huwag kayong uwi na matutulog sa mga terminal tas wala kayong kasama and then gigising kayo, wala na kayong gamit. Okay, tanyo? Napakarami yung ngayon na mga homeless. Nagiging homeless tuloy kayo samantala sa probinsya ninyo. Hindi naman kayo homeless. Ang dami nyo naman mga tinatanim. Kayo'y mayayaman, di ba? May sarili kayong tahanan. Meron kayong sariling lupa, no? Na kung tutuusin, ay kapag pinagyaman ho ninyo ito, ay mas lalong kikita kayo kung tutuusin, no? Yan o, ay minsan nakakalimot tayo. Ayan. Okay, sa ibang bahagi naman, ito. Sinibak sa pwesto ang hepe ng Philippine National Police Anti-Kidnapping Group na bagong promote lang na si Police Brigadier General Elmer Ragay. Ayon kay PNP Public Information Chief Colonel Randolph Tuano, pinalitan si Brigadier General Ragay ni Colonel David Poclay na dating Chief Directorial Staff ng Criminal Investigation and Detection Group. Wala namang binanggit ang PIO Chief kung may kinalaman ang pagkakasibak kay Ragay sa naganap na pagdukot sa Chinese National. Maggugunitang dinukot ng Pebrero ang isang 14 na anyos na Chinese student sa Taguig City
na kalaunay nasagip umano ito. Magsasagawa naman ng case conference ang PNP hinggil sa nangyaring insidente. Yan, ako, pati yung mga bata, no? Ang dami yung mga problema na talaga. Pero alam niyo, talaga ang problema nandiyan na. At lahat po yan ay ating pag-isipan. At siguro maganda rin po ay mag-isip tayo ng iba yung pag-iingat na gagawin natin, di ba? Iba yung pagkakaroon ng pagkakaisa ng bawat pamilya. Hindi ko maintindihan eh. Minsan, may nagkwento sa akin, minsan daw, ang problema daw sa mga ganyan, kasi kidnapping, ay dahil din sa utang, dahil din sa mga pera na, halimbawa, kung kayo po ay mahilig sa sugal, di ba? Nangyayari po yan. Pag kayo po ay mahilig sa sugal, at yung sugal ay, halimbawa, nagsugal kayo at natalo kayo, yung perang hiniram ninyo at hindi nyo nabalik agad, kadalasan daw yun daw yung mga taong hindi titigil hanggang di ka nakakabayad ng hiniram mong pera. So, ito po isa daw sa mga dahilan kung bakit dumadami ang mga kidnapper ako. Kaya wag na tayong magbisyo, wag na tayong mag-isip ng maraming mga pagkakautangan dahil mahirap talaga di ba? Sa bagay na tayo po'y nangungutang, lagi natin tatandaan, mahirap pong magbayad talaga, lalo na kung wala naman kayong regular na pinagkakakitaan. At hindi lang po yan, kapag kayo ay nanghiram ng pera, lalo na sa sugal, not all the time na okay kayo, di ba? Not all the time na pwede kayong makahiram. At not all the time na pwede kayong makabayad. Yan po yung mga ilang problema na ating sasangkutan, lalo na yung mga kakilala natin na ganun din ang problema. Meron mo kayong mga problemang tungkol sa pera, umiwas-iwas na po kayo. At bawal na bawal po, mga kaibigan, ang pagkakaroon ng libangan, lalong-lalo na kung ito ay tungkol sa sugal, tungkol sa inuman, kaya nananawagan din tayo na balik na naman yung mga bagay na ayaw ko. Meron tayong mga nadadandaanan na nag-iinuman na naman sa lansangan. Di ba? Alam naman natin bawal ito, pero bakit sila gumagawa na naman ng mali? Di ba? At kung tayo po ay mag-iisip, kita nyo bawal nag-iinuman sa kalsada, bawal ang, ewan ko ba, ang naglalakad na nakahubad, yung walang damit pantaas, di ba yung mga lalaki ngayon? Ewan ko, ba't ganun Ano bang meron noon at ngayon, di ba? Meron bang problema tayo? Ayan. Siguro yung problema yan solusyonan ng mga barangay. Nananawagan tayo sa mga barangay ngayon na maaari kayo po ang kailangan nila para masugpo natin mga ganitong klaseng atmosphere, lalo na sa mga kabataan, nakakaawa rin mga bata, di ba? Tapos, yung mga bata naman ngayon, kadalasan, ay nasa lansangan pa, alas 6, alas 7, alas 8, alas 9 na ng gabi, di ba? Minsan, hating gabi nasa lansangan pa. Can you imagine kung gaano kahirap ang buhay, tapos mapapatay mamaya, magkaroon ng problema ang inyong mga anak. Huwag niyong pahintulutan na sila po'y gabihin sa daan ng walang kasama, no? Nang hindi importante. Ito yung mga paalala ko lang para naman dito sa mga laging nagbibigay sa akin ng mga ideya kung paano nga naman magkaroon tayo ng pagkakaisa, makatulong tayo sa isa't isa dahil alam nyo, hindi lahat ng mga problema natin, lalo na pampersonal o kaya pampamilya, ay laging gobyerno na lang ang ating sinisisi. Sa totoo lang, ang dami-dami yung ginagawa na ng gobyerno ngayon, lahat po ng mga LGUs natin sa iba't ibang departamento ay may kanya-kanya naman hong problema. Huwag na tayong makadagdag bilang Pilipino. Makabawas naman tayo sa problema nila at kung tutuusin, pwede naman natin gawin yan. Yan. Huwag nyo na lang ipahiya yung mga anak ninyo, bigyan nyo ng pangaral, bigyan nyo ng paalala, di ba? At of course, marami naman tayo ang nakikitang mga nangangampanya, di ba? At yung iba, umiigo talaga, nagpapakilala. Marami yung mga bagong kandidato ngayon. Ano ba ang basihan natin para sa bagong kandidatong gusto natin? Kung gusto naman natin yung luma, pwede rin naman, depende sa kanilang mga nagawa sa bansang ito. Lalong-lalo na, sa tagal nila, sa pagkakaupo,
ay siguro hindi na natin pag-aaralan kung ano yung mga kaya nilang gawin, di ba? Ngayon, doon naman sa mga bago, ay sikapin nyo naman na makilala kayo sa pamamagitan ng, eto na, pagbabahay-bahay, kailangan ho talaga yan, kailangan lang talaga, ay sipagan nyo pa dahil malapit-lapit na po. Next month na, election na, di ba? At marami naman din ng mga kandidato ang gustong mapwesto para dun sa kanilang mga agenda. Ayan. Marami kayong mga agenda na nais nyong mabago ang iba't ibang bagay. Pero alam niyo po, pasensya na, no? Pasensya na doon sa mga ibang kandidato. Ito naman ho ay para sa sarili ko lamang. Ipinapaalala ko po sa inyo, sana po, kung wala naman talaga kayong pera at gusto nyong pumesto sa mataas na posisyon, dapat po, wag na po kayong tumuloy. Yan. Bakit po? Kasi kita nyo, nag-uumpisa pa lang ang pangangampanya. Andyan ang nangihingi kayo ng pantarpulin, nangihingi kayo ng mga kung ano-anong mga bagay. Parang hindi na tama, di ba? Kaya kayo kumakandidato ay para makatulong. Ngayon, kung kayo po ay tutulungan, it's another way around. Mali po yun. Sa tingin ko lang, sa tingin din ng iba kong nakausap. Kasi ang pagtakbo po, hindi ho basta-basta yan. Kailangan din talaga na meron kayong paggastos. Kailangan din talaga hindi kayo nagiging perwisyo sa kapwa ninyo, di ba? Ang panghihingi materialis, dapat noon pa ginawa nyo na yan. Hindi ngayong panahon ng pangangampanya. Alam nyo, pag ginawa nyo po yan, baka ma-disqualify pa ho kayo. Yan o, ang isang magiging problema ho ninyo. Pag na-disqualify kayo, at dahil dyan sa maliit na bagay na yan, di ba ho, sayang naman yung hirap ninyo. But then, if ever na hindi kayo kakandidato, if ever na hindi kayo matutuloy, kasi nga wala kayong pera, di ipasa nyo sa susunod na kakandidato sa inyo, na sa tingin ninyo ay magagawa niya yung gusto nyong gawin. Huwag nyong ipilit yung sarili ninyo. Ako, wala akong hilig sa mga taong nakakausap ko na puro problema yung ibinibigay sa akin, di ba? Dapat ho ganon. Ang sa akin lang ho, kung meron kayong mga kandidato na sa tingin ninyo ay merong chance, doon nyo na lang ibigay yung inyong mga kaalaman. Yan, pwede ho yan. At pangit naman ho na nangangampanya kayo, naninira pa kayo ng kapwa niyo. Hindi rin tama yon. Sa isang kandidato, dapat ipahayag po natin kung ano ang kaya nyong gawin na hindi kayang gawin ng iba. At kung pwede lang, kung kayo po ay sa tingin ninyo ay kaya ninyong pasunurin ang mga tao sa inyong community, that will come a time na totoo, pwede kayong mag-leader. Yan. Ang manager po, may kaibahan mo kasi sa manager at leader. Ang manager, sumusunod sa rules and regulation. Yan po ang manager. At kung kayo po ang leader po ay siya namang gumagawa ng batas para sundin ng community. Ganun ho yun. Anyway, yan naman po ay pansarili ko lamang. Siyempre, time check muna tayo. At sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio, dito sa Yes, Yes, Yo Topacio, ang oras po, alas 11:25 ng umaga. I'll be back. Yes, yes, yo, Topacio! That time check was brought to you by MX3. MX3. Dito ako, believe. Oras, hatid sa inyo ng Game Zone. Titay na ako sa di nakaka-stress. Game na game sa Game Zone. Visit gzone.ph. Real player, real game. Sa lahat ng vendors, mag-vendors party list. Sa lahat ng vendors, mag-vendors party list. Ang party list ng maninit ng Pilipino. Mag-vendors party list. Ang party list ng maninit ng Pilipino. Ang party list ng maninit ng Pilipino. Tandaan, number 67 sa balota. Vendors party list. Iboto. This has paid for by the Friends of